Hello mga kaiklabu! Ito na nga yung ating video para sa ating pineapple pie, Filipino version. Uy, may naalala siya. Typical na makikita to sa mga bakery. At ang una muna natin gagawin ay gagawa tayo ng dough. Para sa mga ingredients ng dough, meron nga tong sugar, butter, salt, powder, milk, baking powder, all-purpose flour, and water. Ang uunahin muna natin ilagay yung ating sugar, salt, butter, powder milk, baking powder, water, and all-purpose flour. At gumamit na rin ako dito ng stand mixer para namang mapabilis yung pag-smooth ng ating dough dito. At kapag na-notice ninyo medyo basa pa nga yung ating dough dito, mag-add lang kayo ng kahit konting all-purpose flour pa. Kapag okay na nga yung ating dough dito, ang next naman na gagawin natin dito ay mamasa-masahin natin to. Tapos maglalagay lang tayo dito ng kahit konting all-purpose flour kasi medyo madikit-dikit pa siya ng konti eh. At wag naman masyadong maraming all-purpose flour ang ilalagay ninyo. Basta konti lang as long as di na siya dumidikit kapag ka niro-rolling pin na natin to. Bali, hinati ko na nga pala to sa dalawa kasi yung gagawin natin yung parang sa ilalim lang muna natin uunahin ilagay sa ating baking tray. Mas maganda sana kung maglagay kayo ng parchment paper dyan para pag tinransfer na natin ito, hindi tayo mahihirapan maglagay doon sa ating baking pan. Bali, yung ginamit ko nga pala dito na baking pan, yung size is 10.5 by 14.5 by 3 inches. At pagka-transfer nga natin ng ating dough dito, make sure lang na makover lang natin yung pinakagilid din ng ating baking pan kapag nilagay na natin tong dough. Tapos, ang next naman na gagawin nga natin ay gumamit ako dito ng fork. Tapos, tinusok-tusok ko siya ng ganyan. At dahil nga mamaya maglalagay tayo dito ng filling, kaya kailangan natin siyang ganyan-ganyanin. Tapos, pagkatapos nga nito, is set aside muna natin to sandali. At para naman sa kalahati ng dough, ganun din yung gagawin natin. I-rectangle natin to, katulad din sa unang natin ginawa. Kaya mas maganda na gumamit kayo ng parchment paper para naman hindi siya dumikit, diba, kapag ilalagay na natin to mamaya. At pagkatapos nga natin magawa to, is set aside muna na natin to kasi mamaya pa natin siya gagamitin kapag nalagay na natin yung ating filling. At para naman sa ating ingredients dito sa ating paggawa ng filling, meron nga tong pineapple powder, sugar, vanilla, water, cornstarch, tsaka food coloring na kulay yellow. Ang una muna natin gagawin ay pagsasamahin lang natin yung cornstarch tsaka yung water. Tapos, hahalo-haluin lang natin to. Then, isi-set aside muna natin to sandali. Next naman na gagawin natin ay ilalagay natin tong 6 cups na water. Tapos, isusunod din natin ilagay yung ating 3 cups na light brown sugar. Maglalagay na rin tayo dito ng 1 tablespoon na vanilla extra. At ang next naman natin ilalagay yung ating pineapple powder. By the way, pwede rin kayong gumamit ng real pineapple kung meron kayo. Bali kasi yung ginagawa ko dito, yung parang Filipino version na pineapple pie. At para lalo pang tumingkad yung kulay nito, ay naglagay rin ako dito ng food coloring, kulay yellow. Kapag nga kumulo na nga yung ating mixture dyan, tsaka na natin ilalagay yung ating cornstarch na mixture. Dito nga sa paglagay ng ating cornstarch mixture, dapat dahan-dahan lang at dapat hinahalo-halo natin to. At naka-medium heat na rin ako dito. Kapag nga nailagay na natin yung ating cornstarch mixture, expected talaga na lalapot kaagad to. Kaya dapat halu-haluin lang natin to. Paano ba natin malalaman kung okay na yung ating filling dito? Normally, kapag hinahalo-halo natin to, makikita nyo, mapapansin nyo, hindi na siya bumabagsak. Or, tignan nyo, nag-test ako. Nakita nyo yan? Kapag ganyan na yung ating filling, ilalagay na natin to sa ating baking tray kasama yung ating dough kanina na nilagay na rin. Kapag okay na yung filling at nailagay na natin, so tatakpan naman natin siya ulit ng another dough, yung ginawa rin natin kanina. So pagkakasyahin lang natin yung dough dyan, so kailangan lang natin isarado yung gilid niyan para naman hindi siya bumuka or mabutas mamaya. By the way, yung ginagawa ko nga pala ngayon ay gumamit ako ng tinidor at binutas-butas ko lang ng yung ating dough dyan, pero wag naman sobrang butas. Yung tamang butas-butas lang. Then, pagkatapos nga, nag-brush na rin ako dito ng egg wash. Tapos, ang gagawin nga natin dito ay i-bake na natin to. So, dapat naka-preheated na yung inyong oven dito ng 170 degrees Celsius. At normally, binibake ko siya ng 30 to 35 minutes. At bago ko nga pala to in-slice, syempre pinalamig ko muna dito yung pineapple pie natin. At para naman makita ko talaga kung paano yung katulad din sa mga bakery,
At syempre, kailangan i-slice rin siya natin na katulad dun sa bakery na nakikita natin. So, triangle yung shape na nakikita normally natin sa bakery kapag bumibili tayo nito. At ito na nga yung ating pineapple pie, Filipino version. At sana may natutunan ka sa video ko ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Or baka hindi ka pa nakapalo, i-follow mo na rin ako para like kang updated sa mga ginagawa kong videos. Salamat po sa panonood. Sa uulitin. Kain na po tayo. Yum yum.